welcome back to my YouTube channel, mga Repetero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin ang tamang pag-aalaga ng buntis na rabbit. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mong matuto sa pag-aalaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So shoutout pala kay Caitlin's channel, Damiel Happy from Nueva Ecija, and also kay John Dave Corcuera from Labas, Tarlac. So ayan mga Repetero, simulan natin at discuss na natin kung paano ba natin naalagaan ang buntis na rabbit. Ayan mga Repetero, nandito tayo sa ating rabbitan at i-discuss natin kung paano nga ba ang tamang pag-aalaga ng buntis na rabbit. So marami sa atin first time mag-alaga ng rabbit at hindi alam kung ano yung ipapakain at kung ano nga ba yung mga bawal sa ating alaga rabbit tuwing sila ay buntis. So ito yung mga pamamaraan para maging successful or maiwasan natin yung tinatawag na abortion po sa ating mga alagang rabbit. So number one talaga, pinaka dapat alam natin yung age ng rabbit. So sa pagbabreed kasi ng rabbit, hindi tayo magbe-breed ng rabbit unless umabot siya ng 5.5 months or yung 6 months recommended ko. Pero minsan 7 months ako nagpapakasta ng rabbit para sigurado. So ito nakikita natin, buntis po yung ating pure Californian and malapit na po siyang manganak sa katapusan ng buwan na to. So either sa March 2 or 3 or hanggang 5 manganak po yung rabbit natin kasi yung gestation date nila or yung pagbubuntis nila is 28 to 33 days. So medyo malaki po yung pagitan ng pagbubuntis. Kung makikita ninyo, mataba na po yung tiyan niya, which is a very good sign na yung rabbit natin is buntis. So kadalasan yun naman yung sign makikita natin kapag trimester na po ng pagbubuntis ng ating alagang rabbit. So ano ba yung trimester? So yung 3rd week po ng pagbubuntis ng rabbit. So yun yung pinaka-prominent na makikita na natin na lumulobo yung tiyan nila, which is a very good sign po na buntis yung ating alagang rabbit. So sa pag-aalaga ng rabbit ay pag nakasta na, magbibilang tayo ng 15 days, kakapain yung tiyan, and doon natin malalaman kung buntis ba yung ating alagang rabbit, which is yung tinatawag na palpitation. So sa pag-aalaga ng rabbit, ako kasi kaya hindi ko nilagyan ng ganito or yung nipple drinker po yung itong kanilang kulungan ay para ma-monitor ko po na naiinom nila talaga yung tubig nila o yung kanila, yung vitamins. Kasi sa paggamit po ng or pag-aalaga ng rabbit, lalo na kung buntis, ay dapat ito ay meron pong mga supplementation or binibigyan po natin ng vitamins. So meron tayong vitamins dito na tinatawag po na LC-Vit. So ito mga Repetero, LC-Vit po yung ginagamit ko para sa aking alagang rabbit. So medyo hindi naman expensive, medyo mahal kasi vitamins. Kahit naman sa tao, pag bumili tayo ng mga ganitong vitamins para sa tao ay medyo may mahal. So ayun. And lagi natin tandaan, after 15 days po ng pagbubuntis ng rabbit, pagkatapos ng palpitation, doblehin na po natin yung pellets na binibigay natin. Example, yung pellets na binibigay natin ay 150 grams. Pagdating ng 50 days po ng pagbubuntis ng rabbit natin, ay dodoblehin po natin yan or gagawin nating 100 grams. So medyo alam niya, mahina ako sa mate. So ayan. And paano ba gamitin to? Kasi marami nagtatanong ano bang vitamins and paano ba gamitin to sa ating mga alagang rabbit. So ito yung dosage and administration po. So para saan nga ba to? So indication, improves appetite and general health. Siyempre gusto natin na healthy yung ating alagang rabbit. So ayun, prevent and treat vitamin deficiency during stress condition in dogs, cats, poultry, rabbit, hamster, and chinchilla. So ito, rabbit. So pwede po siyang gamitin sa rabbit kasi meron nagtatanong, vitamins daw sa rabbit is tiki-tiki, which is not recommended since yung vitamins po na yun ay pang tao and yung nutritional value or yung vitamins na kailangan nun ay pang tao lang po. Hindi po siya recommended po gamitin sa mga hayop. So para sa akin kasi syempre nag-aaral tayo ng veterinarian kaya alam naman tayo. So ayun, yun. Paano, ang naman susunod is kano karaming ibibigay natin. Syempre kung alam natin kano ba karami yung ibibigay natin sa alaga nating rabbit. So ayan, nakalagay dito is
So ayun, rabbit, hamster or chinchilla, which is 15 drops mixed in drinking water. So ilalagay po natin siya sa inumin ng rabbit natin. Sa inumin po, hindi po rekta. Kasi may mga nakikita po ako na mga karabitero na rekta po nilang binibigay, which is nakasulat po dito, hindi po itong rektang nilalagay sa bunganga ng rabbit. So ewan ko lang kung same effect, pero ako palagi kasi akong bumabase kung ano yung nakalagay dito sa instruction, or yung sa instruction, kasi hindi po tayo pwede magbigay lang ng hindi natin alam administration. So yung ibig sabihin ng administration, kung paano natin bibigay, pwedeng oral, katulad nito sa dog, 1 ml per 5 kilograms ng weight. So kung ito rectan, walang nakalagay dito i-mix sa water. Ito rin sa poultry, drinking water, mini-mix rin po kung sa mga manok or yung mga ibon. So ito 15 drops, napakadali. Meron tayong medicinal dropper. Hindi ko alam po nung binili ko ito may medicinal dropper, pero pagkakaalam ko wala ata. So bumili lang ata ako ng buksan lang natin. And medyo kasi expensive, kaya natin iingat lang tayo. Medyo magastos kasi. So ayan, kukuha tayo, halos paubos na eh. So ayan, nakakuha tayo halos 1 ml. So ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So yung 15 drops lang, napakadali. And ihalo lang po natin sa kanilang drinking water. So napakaganda po yan sa ating mga alagang rabbit, which is nagpo-promote po siya ng general health. So dadagdagan natin ng konting tubig mamaya. And also, hindi lang yan yung binibigay po natin, nagbibigay rin po tayo ng dextrose powder. So para i-promote naman po yung pag-inom nila ng tubig. So ito naman, yung ginagawa nito ay inalalakas naman uminom yung tubig yung rabbit natin. Kasi yung rabbit natin kapag buntis, malakas na malakas po uminom yan. Uminom yan siguro 1/4 ng mga 250 ml ng tubig, or almost 1/4 po ng liter, or minsan mahigit pa. Napakalakas uminom ng rabbit natin. So ito para sa lang natin, itataktak lang natin konti lang. Para lang yung malakas uminom yung rabbit natin, konti lang po. Makikita natin para makita natin. Ayan, pwede na yan. And halo natin syempre. And dadagdagan po natin mamaya pa ito ng tubig para hindi po masyadong concentrated sa ating alagang rabbit. So ayan mga rabbitero, ganito yung ginagawa ko, and pinapakain po na only grass pagdating ng hapon. So ito, dapat lagi yung rabbit natin, makikita nyo, buntis na, yung tiyan niya ay parang lumalawlaw na and malaki na po. And lagi natin yung rabbit natin na minibigyan po ng mga vitamins and minerals, and adli po na damo. Kaso ngayon naubos na yung damo, madami po yan kahapon. Binibigay ko ito adli pagdating ng hapon. So hanggang dyan na lang ating video. Meron kayong katanungan, suggestion, or medyo naguguluhan ba sa aking explanation, please comment down below mga rabbitero at sasagutin natin. And also don't forget to subscribe to our channel to be notified and updated every time we upload new video. Kung meron kayong mga item gustong bilhin sa Shopee, nandyan lang po sa description sa baba yung ating mga item. And salamat sa pakikinig at itaguhin natin ang pag-alaga rabbit sa bansang Pilipinas.